Hi everyone, welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So nasa kalawang bahagi tayo ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Natalakay natin is about faith that endures the storms. Pananampalataya na nakakatagal sa mga bagyo. Hallelujah. So purihin ang Diyos. So sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarin Family, muli welcome ko po kayong lahat. At sa lahat ng mga taga-subaybay muli natin all over the Philippines, all over the world, welcome din po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. So ngayon atin pong balikan yung ating foundation verse sa book of Matthew 14:29 to 30. So sabi uli, come and said, he said, then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Once again, Lord, thank you sa mga salita ngayong pagbubulay-bulayan. Patuloy kang mangusap sabat sa amin habang kami nakikinig ng salita. Holy Spirit, thank you kayong aming dakilang guro sa oras na ito. Salamat sa mga kapahayagan ng salita o Diyos. Tulungan niyo po muli ang iyong lingkod, Lord. May deliver ko yung salita without interruption. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, nung nakaraan ay nakapagbigay pa ako sa inyo ng tatlo. How to endure the storms. Okay? Mga puntos. Kasi nagsishare pa ako sa inyo ng 7 key points dito sa book of Matthew 14:29 to 30. So, mayroon po tayong 7 key points on enduring faith. So, how to endure the storms. Okay, so number 1 ay na-share ko ng karani sa understanding the storms of life. So lagi nating tandaan, storms are unnatural part of life. Dahil yun po yung nakalagay sa John 16:33. So sabi ni Jesus, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. So yun po yung unang-una na ating pong napag-aralan. So pangalawa, call to faith. Tawag ng pananampalataya. Okay? So, Jesus calls us to step out of our comfort zone. Hallelujah. Like Peter. Sabi ni Jesus kay Peter, come. And then sabi ang tugon naman ni Peter, so sabi ng Bible, then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. So, nagpalakad kay Peter yung kanyang faith. Kaya lang, yung dumating yung doubt sa kanyang puso, so ano nangyari? Nawala yung tingin niya kay Jesus, napunta dun sa storms, sa bagyo, sa alon, unti-unti siyang lumubog. But purihin ng Diyos, nanampalataya muli siya kay Jesus, tumawag siya sa Panginoon, Lord, save me. Immediately, inabot siya ng kamay ni Jesus, at sila'y sumakay sa bangka. Kaya lang pinagsabihan sa ni Jesus, ang liit ng pananampalataya mo. Bakit ka nag-alinlangan? Hallelujah. Kaya dapat hindi po tayo nag-alinlangan. Okay, kasi tawag sa atin ng Panginoon, gusto niya tayo lumakad sa pananampalataya. 2 Corinthians 5:7. So we must walk by faith, not by sight. Yan ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. So, number 3 na naibigay ko po, focusing on Christ. Para makatagal tayo sa mga storms of life, so we need to focus our eyes to Jesus. We must focus our heart to Jesus, our mind to Jesus. So we must focus. Amen. Hebrew chapter 12 verse 2. So we must look unto Jesus, the author, the finisher of our faith. Okay? So keeping our eyes on Jesus amidst distraction. So kahit na maraming mga destructive na sa harapan natin, so i-focus pa rin po natin yung paningin natin kay Jesus para makatagal tayo sa mga bagyo ng buhay na ito. Amen? So yun po yung napag-aralan po natin. Ngayon pupunta na po tayo sa pang-apat. Okay. So pang-apat, para makatagal tayo sa mga bagyo ng buhay, fourth is crying out for help. Amen? Crying out for help. Tumawag tayo, paghiling ng tulong. So tayo ay tumawag, humingi tayo ng tulong, kagaya ni Peter sa Matthew 14:30. Sabi ron, cried out, Lord, save me. Okay? So, halimbawa, dumating ka ng trials, pagsubok, sinong tatawagan mo? Tawagan mo si Jesus.
Huwag mong tawagan yung Bombay. Huwag mong sabi, Bombay, come! So, wag. Wala ka ng pambayad, wala ka ng kapera-pera. So, wag mo tatawagan si Bombay. Bombay, come! Pahiram ng 5-6. Okay, so hindi po. Si Jesus po ang tawagin natin, 5-7. Ano yung 5-7? 1 Peter 5:7. Ano sabi ron? Ha? Sabi ni Jesus, cast all your care upon me, for I care it for you. Pagkatiwalan niyo yung mga kaalalahanin, problema, kabalisahan sa akin, sabi ni Jesus, sapagat ako, ang Diyos, ang iyong Diyos, nagmamalasakit sa iyo. Tawagin natin si Jesus. Ha? Hindi yung Bombay. Hallelujah. O hindi kung sinong paman. Unang-unang tatawagin natin si Jesus. Pag dumating yung mga storm sa life, sa buhay mo, sa buhay natin, walang iba tayong tatawagin kundi si Jesus. Amen? So, yun, yung paulit-ulit kong patotoo na kung saan dumaan ako ng matinding pagsubok. Ang araw na yun ay araw ng kaarawan ko. Birthday, December 20 yun. Galing ako naglinis ng kwarto. Then, umupo ako sa lamesa. Nakaranas ako ng, naabutan ako ng gutom. Then nagsimula pong manginig yung katawan ko. Talaga nililiglig. Nangihina ang katawan ko. Nanginginig ako. Wala akong ibang tinawagan kundi si Jesus. Sabi ko, Lord, help me, help me, help me. Sumisigaw ako ng malakas. Amen? Di naman ako binigo ng Panginoon. Maya dumating yung tulong ng Diyos. Okay? Nag-subside po yung panginginig sa katawan ko. At na-experience ko lumalakas na muli yung katawan ko. Purihin ang Diyos. Siya yung dapat nating tawagin, ang Panginoon. Amen? Sa sandaling duman tayo ng pagsubok dahil malinaw po sabi ng Bible. Amen? Trials, crisis is inevitable. Hindi natin maiwasan. Makaranas tayo ng mga crisis sa buhay. So, kagaya ni Peter, lumulubog na siya. So, wala siyang ginawa kundi sumigaw siya, Lord, save me. Immediately, yung kamay ni Jesus ay nabot sa kanya. Then, sumakay muli sila sa bangka. Yung lang, sabi ng Panginoon sa kanya, kailiit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? Amen? Hallelujah. So, ang pag-aalinlangan, yun yung cause ng pagbagsak ng Kristiyano. Amen? Yun ang cause para matalo ang isang Kristiyano sa pagsubok. Para hindi tayo makatagal sa mga storms sa buhay. Pero, pag yung ating absolute faith inilagay natin sa Panginoon, makakatagal tayo sa mga bagyo ng buhay. Amen? Hallelujah. So Psalms 50 verse 15, ano sabi ng Bible? Call unto me, call upon me in the day of trouble. So sino pong nagsabi niyan? Ang Panginoon. Call unto me in the day of trouble. Tumawag ka sa akin sa araw ng mga pagsubok o sa araw ng sakit. Ha? Sa araw ng problema. Anong sabi ng Panginoon? I will deliver you. Ako'y ililigtas ka. Amen? And you shall glorify me. Hallelujah. At ikaw ay magpupuri sa akin. Siyempre, pag tumawag tayo sa Panginoon, tinulungan tayo sa ng Panginoon, sino pupuri natin? Ang Panginoon. Amen? Kaya nga, nung panahon yun, nung ako po ay nakatanggap na muli ng kalakasan, wala akong masabi kundi, Lord, thank you, thank you, thank you, thank you. Amen? So, tumawag tayo sa Panginoon. Hallelujah. Parang walang pinagkaiba din po ni 2 beses po ako'y natinik. Hallelujah, ng tinik ng isda. Ang hirap dun sa may pinagbunutan na gilagid, bumaon yung tinik, medyo mahaba-haba. Pag ako'y ngunguya ng ganun, bumabaon, so sakit, super. Nanalangin ako, Lord, help me. Matanggal po ito, Panginoon. Ang ginamit ni Lord na instrument, yung anak ko, Jason Caleb. Sabi ko kay Jason Caleb, halika at
tulungan mo ako at hanapin mo yung ano rito, yung yung tinik. Ha? Bunutin mo. So, binigyan ni Lord ng wisdom yung anak ko. Purihin ng Diyos. Ginamit ni Lord na instrument yung anak ko, si Diyos Okili. Buwasan ng tiyan. Amen? Para siyang dentist. Nakahiga akong gano'n. Nakanganga ako dito at yun, sa biyaya ng Diyos, nakita niya yung tinik. Nandoon, nakabaon. Buti mayroon pang humusling kunti. Ha? Sinani niyang gano'n. Medyo matagal-tagal din. Matagal-tagal din bago nakuha kasi kasulok-sulukan dito. May bagang na pinagbunutan. Malayo-layo. Ang hirap. Ang hirap din ngumanga. Pero sa biyaya ng Diyos po, sa kapipre ko, habang si Diyos ay ginakalikot niya dito, nahanap niya yung tinik. Yung bandang huli, nakita niya. Purihin ng Diyos. Lord, tulungan niya po Diyos. So, pilig makita niya yung tinik. Mabunot na niya sa lalong madaling panahon. Purihin ng Diyos. Wow. Galing ng Panginoon. Tinulungan Lord si Diyos. Okay, nabunot niya ngayon yung tinik. Pagkabunot, uy, sarap ng pakiramdam ko. Wala ko ibang magawa kundi magpuri sa Panginoon. Lord, thank you Lord. Napakabuti mo. Salamat po Panginoon. Ginamit mo si Diyos sa Philip na instrument. Hallelujah. Amen. So wala po imposible sa Panginoon. Di sabi nga po ng Jeremiah 33 verse 3, ating telephone number, sabi roon, call unto me. Tumawag kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Tutugunin ko kayo. Pakikita ko sa iyo ang mga mahiwaga na hindi pa nyo nakikita. Amen. Isaiah 46 verse 1, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Bible, ang Diyos, ang ating Diyos, ang lakas at kanlungan, is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mabilis pa sa alas 4, nandoon po ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Amen. Purihin ng Diyos, marami pa akong patutuo sa mga panalangin, pero kukulangin pang oras natin kung sasabihin ko po lahat. Amen. Talagang ang Diyos ay buhay. Totoo po siyang sumasagot sa ating mga prayers, mga kapatid. Subok na po ang Panginoon. Panglima, para makatagal tayo sa mga storms of life, yan, binabanggit ko kanina, prayer. Power of prayer. Okay? Power of prayer. Di ba si Peter? Nakalubog na siya. Dahil tumingin siya sa problema eh. Ano lang ginawa niya? Tumawag siya, nanalangin siya sa Panginoon. Lord, save me. Immediately, inabot ni Lord yung kamay niya. Iniahon si Peter sa tubig. Yun yung power of prayer. So take note, maintaining a prayer life strengthens our faith. So yung mga storms na yan, lusaw. Pag tayo po ay prayerful. So may power po, may kapangyarihan po ang panalangin, kapatid. James 5:16, sabi ng Bible, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Powerful po ang prayer ng mga righteous person. Amen. Epektibo, mga kapatid. Dinirinig ng Diyos yung ating mga panalangin. Yun po yung kapangyarihan ng panalangin. So do not underestimate the power of prayer. Kaya kung may problema ka, may mga storms siyang hinaharap, tumataas yung mga bilihin, gasolina, diesel, Meralco, walang-wala kang pambayad, take note, magpapadala si Lord na mahimala. Mga unexpected blessing darating sa iyo. Hallelujah. Amen. Pag tayo po ay nananalangin, walang bagay na imposible sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Subok ko na po yan. Amen. Mga unexpected blessing. Hallelujah. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Ang hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, manalangin lang po tayo. Ano mang mga pagsubok dumarating sa atin, mga storms of life, para makatagal tayo, pray
fervently. Why? Because there is power of prayer. Amen? Nabanggit ko nga sa inyo minsan yung parang imposible. Pinagpipray ko yung mga pensyon ng mga senior ay madagdagan. Mga is. Parang imposible yun eh. Nag-start ako mag-prayan 2024. Purihin ng Panginoon. Nagkaroon po yan ng manifestation ng year 2025. Parang imposibleng mangyari, pero wala imposible. Nag-increase po ng 10% yung pension ng is. Yung mga pensyonado. Yan ang walang imposible. Tapos hindi lang minsan yun. 3 taon po yun. 2025, 26, 27. Amen? Puri ng Diyos, halos pumapalo na siya ng almost 30% na increase. Yun yung miracle ng Panginoon. Amen? At ang good news, mayroong balita na sa halip na September mag-increase yung pension ng is ay mukhang ngayong June ay mag-i-increase na uli ng another 10%. Amen? So yun yung miracle ng Panginoon. Talagang wala imposible sa prayer. Amen? Pinagpipray ko nga rin na lahat ng senior sa buong Pilipinas ay ma-increase, makatanggap din ng universal pension. Wala imposible rin po, maisabatas din po universal pension. Nagsabi universal, lahat na ng mga senior. Okay? Mabibigyan ng universal pension. Mangyayari yan. Walang imposible sa Panginoon. Kasama rin po yan sa prayer ko. Amen? Hallelujah. So, Philippians chapter 4 verse 6 sabi, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. Philippians 4:7 o chapter 4 verse 6, huwag kayong mga balisa sa anuman, sabi ng Panginoon, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo. Hallelujah. So, kayang-kayang ipagkaloob ni Lord yung ating pangailangan. Okay, so pang-anim, para tayo makatagal sa mga storms of life, number 6, the fellowship of believers. Pakikipag-fellowship sa kapwa mga mananampalataya. Hallelujah. So napaka-importante din po na tayo ay nakikipag-fellowship sa ating kapwa mananampalataya. So leaning on the fellowship of believers during difficult times. Hallelujah. So napaka-importante po na tayo ay nakikipag-fellowship sa ating kapwa mananampalataya. Sabi ng Galatians 6 verse 2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Hallelujah. Pinapasan ng isa't isa, mga pasanin, at sa ganitong paraan ay natutupad ang kautusan ni Kristo. Hallelujah. So napakahalaga po, umaattend din po tayo ng fellowship. Sabi ng Hebrew 10:25, ano sabi roon? Huwag ninyong kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi magpalakasan sa isa't isa. Lalong-lalo na, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yan ang importante po, yung fellowship ng bawat mananampalataya. Kasi sa pamagitan ng fellowship, papalakasan tayo sa isa't isa. Amen? Kaya as bilang tunay na Kristiyano, dapat pag-araw ng linggo, di tayo lumiliban. Amen? Di tayo nag-absent. Di tayo nag-iisip mag-absent. At hindi natin tinataon yung mga lakad natin pag-araw ng linggo. Dapat binibigyan natin yan ng importansya, yung ating pagdalo sa Sunday service, sa ating church fellowship. Amen? Ganon din sa midweek service. So napaka-importante po yan. Tayo po ay nagpapalakasan sa isa't isa para makatagal tayo sa mga storms of life. Amen? Kasi pag nagpe-fellowship po tayo, nagpapanalanginan, okay, nagsishare tayo ng mga words of encouragement, nakikinig tayo ng word of God, di ba? Hallelujah. Kaya napakahalaga po yung pakikipag-fellowship natin sa kapwa mananampalataya. Hallelujah.
Okay, panghuli na po tayo magtatapos. Learning through the storms. Amen? Pagkatuto sa panahon ng bagyo. Trials, take note, trials help develop perseverance. Ang mga pagsubok ay tumutulong sa atin na magkaroon ng pagtitiis. Amen? So, nakakatulong po itong mga pinagdadaanan po natin. Hindi ibig sabihin yan ay pinabayaan na tayo ng Diyos. Yun ay inaalaw lang ng Panginoon sa buhay natin na matuto tayo. Okay? Magtiwala sa Diyos. Sinusubok yung pananampalataya natin. Kaya sabi ng James 1:2, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Hallelujah. Mga kapatid, isaalang-alang ninyong lahat nakagalakan kapag kayo kayo dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Amen? So, napaka-importante na tayo po ay matuto sa mga dumadaan na mga storms of life sa buhay natin. So, yung mga storms na yan, temporary lang po yan. Amen? Lalo tayong pinapatatag. Pag na-overcome po natin yan, lalo tayong pinapatatag at ang Diyos ang siyang maluluwalhati sa buhay natin. Amen? Sabi nga ng 1 Peter 1:7, nung nagakamali, yung ating panampalataya na higit pa kaysa ginto ay pinaraan sa pagsubok, sa mga testing, sa mga crisis, upang malaman kung talagang dalisay. Okay? Parang ginto, dumadaan sa apoy para malaman kung talagang ginto. At yung hindi ginto, nasusunog. Pero yung totoong ginto, yun po ay yun yung natitira. Okay? Pag hinulma na po yun, nagiging ano na po siya, gold bar. Okay? Pero yung hindi totoong ginto, wala, sunog. Amen? So, yun po mga kapatid. So, ganoon din naman sa ating panampalataya. Inaalaw ni Lord yung mga pagsubok na yan para matuto tayo. Magtiwala sa Diyos. Hindi sa ating sarili. At dyan din malalaman kung totoong ikaw ay Kristiyano. Amen? Totoong ikaw nga ba ay mananampalataya sa Diyos. Okay? So, yun po ang dahilan kaya pinapadaan tayo sa mga pagsubok. Okay? So, para makatagal tayo sa mga pagsubok. Okay? So, matuto tayo sa mga storms of life. Pagkatuto sa panahon ng bagyo. So, trials helps develop perseverance. Our conclusion, take note, faith that endures storms is characterized by trust in God's character and promises. Ang panampalataya na nakatagal sa mga bagyo ay nailalarawan sa pamagitan ng pagtitiwala sa karakter at mga pangako ng Diyos. Amen? So, yun po ang katotohanan. So, sino ba sa Biblia ang mga humarap ng mga pagsubok? Humarap ng mga storms at nag-endure sila sa mga storms of life. Sino-sino sa Bible? Number 1 dyan, si Daniel. Okay? Si Daniel, dumaan sa storms of life. Tinapon sa kulungan ng mga leon. Pero, ang bait ng Diyos. Hindi siya kinain ng mga leon. Anong pinakaugat? Anong pinaka-key ni Daniel? Prayerful si Daniel. He prayed 3 times a day. Si Daniel. Yun yung nag-preserve kay Daniel. Yung kanyang pagiging prayerful. Amen? Bakit siya nagpe-pray? Kasi siya ay ganap na nagtitiwala sa Diyos. Kaya siya ay nakatagal sa storms. Na-overcome niya yung storms na kung saan itinapon siya sa kulungan ng mga leon. Niligtas siya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, sino pa po? Shadrach, Meshach, at Abednego. Amen? So, Shadrach, Meshach, at Abednego, may kita natin yung kanilang panampalataya sa Diyos. Hallelujah. Na inutusan ni Haring Nabucodonosor na lahat ng kanyang mga nasakupan ay sumamba sa kanyang pinagawang rebulto na almost 90 feet sa kapatagan ng Babylonia. Sabi ng Bible at pag tumunog ang kampana,
Kailangan lahat ay magbigay ng paggalang, yumuko. Pero kilala ni Daniel o kilala ni Shadrach, Meshach, Abednego ang kanilang Diyos. Hindi sila yumuko. Hindi sila naggumalang doon sa ribulto ni Haring Nabucodonosor sapagkat ang Diyos ay Diyos na buhay. Sabi ng John 4 verse 23, sabi roon, sino mang nais sumamba sa Panginoon ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? So worship God in spirit and in truth. So yun po yung panampalataya ni Shadrach, Meshach at Abednego. So dahil doon, anong ginawa? Tinapon sila sa horno. Nagalit siya ring Nabucodonosor, namula sa galit. So sabi ng Haring Nabucodonosor, dahil sa kanilang ginawang yun ay nagalit siya at tinapon sa horno. Pero sabi naman ng tatlong ito, wala kaming tutol, mahal na hari. So inutusan ni Nabucodonosor yung kanyang mga berdugo, malaking katawan. Inihagis doon sa pugon sa Shadrach, Meshach at Abednego. Amen? Hindi na inalis yung kasuotan nila, mga sandalyas nila. Pero ano sabi ng Bible? Nakatagal sila sa storms of fire. Literal ng fire yun. Yeah? So habang sila'y nasa horno, ang sabi ni Haring Nabucodonosor, di ba tatlo lang inihagis natin? Bakit 4 ang nakikita ko? At ang tingin ko'y ang isa'y Diyos. Wow! Niligtas na Shadrach, Meshach at Abednego ng Panginoon. Sinamahan siya ng Panginoon doon sa horno. At sabi na Nabucodonosor, pinalabas na yung tatlo. Halin kayo, lumabas na kayo dyan. Good news! Hindi nag-amoy usok yung tatlong ito. Hindi man lang nasunog yung kanilang buhok, pati yung kanilang kasuotan. Yun yung presence ng Diyos, yung power ng Diyos. Nakatagal sila sa storms of fire. Sino pa? Si David. Umarap din siya sa literal na storm. Anong storm ang hinarap ni David? Goliath. Napakalaki. Almost 9-footer, 9.2. Napakalaking tao. Si David maliit lang. Halos 4'11 lang. Pero malakas ang loob ni David. Kilala niya ang kanyang Diyos. Buhay. Mga sundalo ni Saul nanginginig sa takot. Pati si Saul. Okay, nung dumating si David, sabi ni si David, hindi dapat tayo masira ng loob. Ako ang lalaban sa kanya. Kasi inutusan siya ng kanyang ng kanyang ama na si Jesse, dahil si David nagpapastol doon sa bukid ng mga alaga, mga hayop ng kanyang ama. Sabi naman ng kanyang amang si Jesse, anak, puntahan mo yung mga kapatid mo, dalhan mo sila ng tinapay, dalhan mo na rin yung hari. Pagdating doon, naririnig nga yung mga usapan at may sumisigaw na Goliath. Sabi ni Goliath, humanap kayo ng ilalaban sa akin. Pag natalo ko siya, aalipinin ka namin. Pero pag ako naman ang natalo, alipinin mo kami. Sumisigaw, 40 days, 40 nights. Nanginginig na sa takot. Ang mga sundalo ni Saul, pati Saul ay nanginginig sa takot. Pero dumating si David. Sabi niya, hindi tayo dapat matakot sa Pilisteyong yun. Ako ang lalaban sa kanya. Storm ng Goliath. Napakalaking tao. Pero hindi natakot si David. Sabi naman ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong yun, may gatas ka pa sa labi. Pero ano sabi ni David, ako po ang nag-aalaga ng mga kawan ng aking ama. At pag mayroong mga uso na nais sumila, sa aking alaga, sabi niya, hinahawakan ko yan sa panga at pinapatay. Mapapatay ko rin ang Pilisteyong yun. Pagkat ang inahamak niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Hallelujah. So ano nangyari? Nagduelo po sila. Amen? Even doon nung una, pinasuot sa kanya yung kasuotan ni Saul. Pero sabi ni David, hindi ko na po gagamitin yan. Hindi siya sanay sa ganung kasuotan. Saan sanay si David? Sanay siyang magtiwala sa Diyos. Kilala niya ang kanyang Diyos na makapangyarihan at makapagligtas sa kanya sa storms ng Goliath na yun. So ano nangyari? Nakumbinsi po si
Si Saul, sabi niya, sige, labanan mo ang Pilistiyong yun. At dumampot po si David ng 5 bato na makinis. Hallelujah. At inasinta po sa kanyang tirador. At nagduelo po sila ni Goliath. Take note, ha. Hindi po tumakbo si David papalayo kay Goliath, kung siya'y tumatakbo ng mabilis papalapit kay Goliath habang inaasintan ka ng tirador. At habang siya'y lumalakad at tumatakbo, kanya pong tinira si Goliath. Sa pamagitan ng tirador, boom! Tinamaan dito sa noo. Bumagsak ng pataog. Ano ibig sabihin noon? Total defeat. Na-overcome niya ang storm of Goliath. Ha? At si David po ay nanaig sa storm na yun. Amen. Natalo niya ang storms na yun ng Goliath. Amen. Hallelujah. So, yun po, yung mga humarap na mga at nag-endure sa mga storms of life. Napagandang tularan po yan. Daniel, Prophet Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, David, marami pa po sa Bible. Okay, si Joshua, nag-injure din po yan sa mga storms. Ang dami niyang kaharian ng nasakop, almost 33. Mahigit 30 na kaharian ng mga hari ang nakonquer niya. Mga storms, literal na storms ng digmaan, na-overcome niyo ni Joshua. So, napakarami po sa Bible yung mga biblical character na mga nagtagumpay, nag-endure laban sa mga storms. Amen? So, take note, by focusing our eyes on Jesus, calling out for help, and remaining anchored in prayer and fellowship of believers, take note, we can navigate the most tumultuous seas. Okay? So, sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay, alalahanin natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Yun po ang katotohanan. So, sa pagtutok ng ating mata kay Jesus, paghiling ng tulong o panalangin, panatiling nakaugat sa panalangin, take note, at pagkipag-fellowship sa mga kapwa mananampalataya, kaya nating harapin ang pinaka masalimuot na pagsubok. Amen? Pagsubok ng karagatan, ng bagyo sa karagatan, kagaya ni Peter, bagyo sa karagatan. Hallelujah. Tumultuous. Okay? So, yun po. So, as we face life challenges, take note, remember that our Lord is with us. Amen. Ready to rescue us and teach us through every trial we encounter. Amen. So, sa pagharap natin ng mga hamon ng buhay, alalahanin natin na kasama natin ang ating Panginoon. Handang iligtas tayo at turuan sa bawat pagsubok sa ating dinaranas. Anong application ng ating pag-aaral na ito? Let us embrace our faith, knowing that it is in the storms that we frequently experience the depth of God's love and faithfulness. Tanggapin natin ang ating pananampalataya. Alam na sa mga bagyo, madalas nating naranasan ang lalim ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, yun po, yung 7 key points, okay, ating pinag-aralan on enduring faith. Enduring the storms. Faith that endures the storms. Panampalatayang tumatagal sa mga bagyo. So, ano po yung panampalatayang tumatagal sa mga bagyo? Number 1, understanding the storms of life. Sa ating short recap. Storms are a natural part of life. The second, call to faith. Jesus calls us to step out of our comfort zone. So you must walk by faith, not by sight. Third, focusing on Christ. Keeping our eyes on Jesus amidst distraction. Amen. Hebrews 12 verse 2, looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. Hallelujah. It's okay to seek help during our storms.
like Peter. He cried out, Lord, save me. Immediately, inabot siya ng Panginoon, niligtas siya ng Panginoon. Hallelujah. So, yun po. Number 6 po sa ating short recap. The fellowship of believers. Sa ating pakikipag-fellowship sa kapwa mananampalataya. Mahalaga rin po yan para makatagal tayo sa mga storms of life. Dahil sa ating pakikipag-fellowship, tayo nagpapalakasan, nagpapanalanginan. And number 7, lastly, learning through the storms. Trials help develop perseverance. Amen? Purihin ng Diyos. So, yun po ang ating pinag-aralan sa oras na ito. So, faith that endures storms is characterized by trust in God's character and promises. Hallelujah. So, purihin ng Diyos. So, nawa, may natutunan po tayo at may apply po natin yung ating mga pinag-aralan. Tayo mukot manalangin, Lord, thank you sa palaala mo sa salita. Tunay na pakabuti mo, Panginoon. Lord, tunay na kayo ang Diyos na buhay na dapat namin pagtiwalaan para makatagal kami sa mga storms of life. Dahil sa mundong itong aming ginagaluhan, hindi namin maiwasan na kami dumaan ng mga pagsubok ng buhay. Salamat po, Ama, sa mga paalala mo sa salita. Taas lang po natin ating dalawang kamay. Sundan nating maiksing panalangin na ito. Sabi natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi pa ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name. Amen. Walang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat ng mga tumanggap sa iyo. Pagpalain mo silang lahat. Lubusan kailang makilala sa malalim at bibliang kaparaanan. Pinapanalangin ko rin po ang mga nakikinig sa oras na ito na may karamdaman. Ipuin niyo po Diyos ang inyong katawan. Pagalingin niyo po. Nangailangan ng pinansyal, mag-miracle ka po. Sa kailang pinansyal na pangailangan, ang mga naguguluhan, bigyan mo ng kapayapaan. In Jesus' name. Father, we thank you. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. 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 Purihin ng Diyos. So, mapalad siya kapatid na nakinig sa oras na ito. So, konting panalam po. So, ang Jesus Christ Saves Global Outreach ay nagpapatuloy po ang ating midweek service every Thursday, 6:30 p.m. through FB Live, ang ating FB page ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family. So, mag-like po tayo at i-share din po natin yung mga link. Okay. So, every Sunday rin po, tuloy-tuloy po ang ating Sunday service. So, alas 9 po ng umaga sa may harap lang po yan ng Ilibit Town Center or dyan lang po yan sa may number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Sa may Hillcrest Gate 2, sa Bangan Building. Sa ibaba po, City Savings Bank. Nasa 3rd floor lang po tayo. Ginaganap po yung ating service every Sunday, 9 o'clock in the morning. So, encourage everyone to attend. Sama niyo po ang iyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ating midweek service, tuloy-tuloy rin po. O sa ating panalangin every Saturday, alas 8:30 ng umaga, tuloy-tuloy rin po sa on-site. Meron din po tayong intercessory prayer through online every Wednesday, 8 p.m. Amen. Purihin ng Diyos, Lord, salamat po sa mga nakinig ng salita. Pagpalain mo silang lahat. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. So God bless everyone. Bye-bye.